Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin na lang akong Joanna, isang proud na bakla at nagtatrabaho noon sa isang salon sa isang maliit na parlor sa Atanduanes. Kilala ako ng maraming tao roon dahil madali akong makisama. Masaya ang buhay ko noon kahit hindi kalakihan ang kita. Hindi po ako naniniwala sa kulam, sir. Lumaki ako sa lungsod. Para sa akin, ang mga kwento tungkol sa kulam ay bahagi lang ng mga lumang paniniwala sa probinsya. Hanggang sa mangyari ito sa akin. Sa salon ko nakilala si Jerome. Mga ilang taon na rin to nangyari. Madalas siya na doon magpagupit at magpaayos. Kalaunan, naging magkaibigan kami. Hanggang sa napansin kong may gusto yata ako sa kanya. Ang problema lang ay may girlfriend siya. Hindi ko naman sinubukang guluhin yung relasyon nila, hanggang kaibigan lang kami. Pero hindi ganoon ang tingin ng ibang tao, lalo na yung girlfriend niya. Nung una, simpleng masamang tingin lang ang binabato niya sa akin. Sumunod ay nagpo-post at parinig na siya sa social media. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, may naasalubong akong isang matandang babae na hindi ko kilala. Nagmamadali siya at hindi gaanong maatingin sa akin. Hindi ko alam, sir, kung manghuhula ba yon o psychic o ano paman. Pero kinilabutan ako sa sinabi niya. Tumingin siya sa akin saglit at nagsabi ng mag-iingat ka. Yun lang naman. Pero yung pagkakasabi niya ay parang may masamang mangyayari talaga sa akin. Naglakad na siya palayo matapos nun nang walang lingon-lingon. Hindi ko na ito pinansin. Sa isip ko ay baka may saltik lang siya sa utak. Pero makalipas ang ilang araw, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Una ay hindi ako makatulog ng maayos kahit sobrang antok na. Kahit pagod na pagod din ay gising pa rin ang diwa ko hanggang magmadaling araw. Pangalawa ay nawalan ako ng ganang kumain. Yung tipong kahit gutom na ako at gusto ko naman yung pagkain, pero hindi ako makakain ng maayos, para akong naduduwal. Pangatlo ay yung pinakamalala. Nakatulog nga ako saglit, pero palagi na lang akong nananaginip ng parehong eksena. Yung may isang itim na silhouette na naatayo sa paanan ng higaan ko. Hindi ito gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Bastang naatingin na siya sa akin. At wala akong maaninag na ano paman sa mukha niya. Akala ko nung una ay stress lang ako, kaya nagpa-check up ako. Normal naman yung resulta. Wala raw akong sakit. Pero patuloy akong nangihina at nawawala ng ganang kumain. Nanlalalim na rin yung mga ilalim ng mata ko. Para daw akong sabog, sabi ng mga kasamahan ko sa salon. Pinagdudahan pa nga nila akong gumagamit ako nun. Pero sinabi kong hindi ko papasukin ang bagay na yon. Isang gabi, habang nasa salon at magsasara na, may customer na matandang lalaki ang lumapit sa akin. Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos ay tinanong niya ako ng, may nakaaway ka ba? Natawa pa nga ako at sinabi kong wala naman. Umiling siya at sinabi niya na may gustong maminsala sa iyo. Hindi ko naintindihan yung ibig niyang sabihin. Palagi ko yung nakikita sa labas ng salon namin. Sabi ng mga kasamahan ko ay marunong daw yun manggamot. Pag uwi ko nung gabing yun ay may nakita akong maliit na tela sa harap ng pintuan ng inuupahan kong bahay. Nung una ay hindi ko yun pinansid. Kaso lang ay nakita kong naatali yun at parang may laman na buhok sa loob. Kinilabutan ako. Itinapon ko lang yun. Kinabukasan ay mas lumala yung pakiramdam ko. Yung parang may mabigat na bagay na naadagan sa dibdib ko. Minsan ay pakiramdam ko habang nakaupo ako ay parang may nagmamasid sa akin. Kapag lilingon naman ako ay wala. Doon nang magsimulang mag-alala yung mga kaibigan ko sa salon. Isa sa kanila ang nagsabi na magpatingin daw ako sa isang manggagamot. Mukhang hindi raw normal ang nangyayari sa akin. Tumanggi pa nga ako nung una dahil nga hindi ako naniniwala sa mga ganon. Tsaka medyo natakot din ako na malaman kung ano ba talaga yung nangyayari sa akin.
Pero nang halos 1 buwan nang hindi maayos yung pakiramdam ko, ay pumayag na ako. Dinala nila ako sa isang matandang manggagamot na palaging naroon sa labas ng salon namin. May pwesto pala yun sa unahan lang ng pwesto namin. Pagpasok pa lang at hindi pa ako nagsasalita, ay sinabi niya na matagal na raw niya akong hinihintay na lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Pinaupo niya ako. May ilang mga katanungan siya sa akin katulad ng kailan nagsimulang makaramdam ako ng panghihina at yung mga panaginip ko. May naisip ba kung pwedeng gumawa nun sa akin o may tao bang naagalit ako o may galit sa akin? Wala akong sinabi at ayokong magbanggit ng pangalan nun. Tumangu-tangu lang siya at may ilang dasal na inusal para sa akin. Pagkatapos ay tumahimik siya saglit. Maya-maya ay sinabi niya habang naatitig siya sa mga mata ko na may taong galit daw sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako dahil sa pagkakaalam ko wala naman akong nakaaway. Pero may sumagi na noon sa isip ko na baka nga nagalit sa akin yung girlfriend ni Jerome. Yun ang imaheng agad pumasok sa isip ko at wala nang iba. Hindi ko na binanggit dahil hindi ko rin naman sigurado. Hindi ko rin inusisa kahit alam kong alam ng matanda. Ang sabi ng matanda ay hindi na raw mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay huwag ko daw hayaan na kainin ako ng takot. Binigyan niya ako ng ilang payo, mga simpleng bagay tulad ng pagdarasal, pag-aalaga sa sarili at pagkain ng wasto. At higit sa lahat ay pag-iwas sa gulo para iwas daw kaaway at stress. Wala siyang ginawang ritual o orasyon sa harap ko gaya ng napapanood natin sa pelikula o YouTube. Normal na gawain lang para magkaroon ng peace of mind. Sinunod ko yung mga sinabi niya. Dinalasan ko ang pagsisimba at pagdarasal bago matulog. Habang lumilipas ang araw at linggo ay unti-unti na magbubuti yung pakiramdam ko. Bigla akong sumigla tulad ng dati. Nakakatulog na rin ako ng maayos at nawala na yung masamang panaginip. Bumalik na rin yung gana ko sa pagkain. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga payo niya o dahil medyo nabawasan din yung stress ko at alalahanin. Iniwasan ko na nga nun si Jerome kahit na wala naman talagang namamagitan sa amin o wala naman siyang ginagawang masama. At sa isip ko noon ay napatawad ko na ang kung sino mang gustong maminsala sa akin. Nalaman ko noon, Sir Bob, na nagkasakit yung girlfriend ni Jerome. Naggulat na lang ako dahil isang araw pumunta yun sa salon namin na nangihina. Nagsusorry siya dahil may nagawa raw siyang masama sa akin. Sinabi ko naman na alam ko pero hindi ko siya ginantihan. Basta humingi lang siya ng tawad noon para daw matahimik na yung konsensya niya at matanggal na yung karma na bumalik sa kanya. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Fan niyo po ako at palagi akong nag-aabang sa mga uploads niyo. Good morning or good evening sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners. Isa pala ako sa mga silent listeners nyo na tawagin nyo na lang Jay. Nagtatrabaho noon sa BPO sa Cavite. Night shift yung duty ko kaya sanay ako umuwi ng madaling araw. Hindi ako lumaki sa paniniwala sa mga elemento o multo. Sa bahay kasi namin ay mas pinaniniwalaan ng logic kesa pamahiin. Kapag may kakaibang tunog daw sa gabi ay maaaring daga lang yon o ibang hayop. Kapag naman may anino sa bintana, maaaring puno lang yon na tinatamaan ng ilaw. Ganyan din yung paniniwala ko noon. Hanggang sa mangyari sa akin ang karanasan na ito. Noong 2017, mag-isa akong naninirahan sa isang paupahang apartment. Sa katapat kong unit ay may nakatira na tawagin nating Dino. Gay rin siya katulad ko. Hindi kami sobrang close pero madalas kaming magbatian. Minsan ay sabay pa kaming bumibili ng pagkain sa convenience store sa kanto. Mabait siya at tahimik.
palangiti. Mas naging madalas ang pagkikita namin dahil nung time na to, pareho kaming work from home. Minsan nasa hallway, tapos nagkakape. Minsan naman nagkukwentuhan tungkol sa trabaho at buhay. Yung parang normal na kapitbahay lang. Hanggang sa isang linggo, hindi ko na siya nakita. Akala ko ay umuwi siya ng probinsya o baka lumipat na ng ibang apartment. Wala na akong ibang alam tungkol sa kanya. Basta yung huli naming pag-uusap ay uuwi raw muna siya sa probinsya nila sa Bacolod. Hindi ko na gaanong inisip yun. Makalipas ng 2 linggo ay wala pa rin siya, kaya pinagpalagay ko nang lumipat na siya ng ibang tirahan. Umuwi ako galing grocery store ng bandang 11:00 ng gabi. Habang paakyat ng hagdan ay nakita ko si Dino. Naatayo siya sa tapat ng unit niya. Nakasuot ng itim na hoodie. Nakatungo lang siya at hindi gumagalaw. "San ka na nakatira?" Pabiro kong tanong sa kanya. Hindi naman siya sumagot. Akala ko ay hindi niya ako narinig, pero tumango lang siya ng bahagya. Pagkatapos ay pumasok na siya sa unit niya. Hindi ko na lang pinansin dahil baka wala lang siya sa mood makipagkamustahan. Kinabukasan, nakasalubong ko ang landlady. Tinanong ko kung bumalik ba si Dino sa unit niya. Iisa lang kasi yung landlady ng units namin. Biglang nagtaka yung landlady. Tanong niya, "Bumalik?" Napakunot-noo pa nga siya at mukhang naguguluhan sa tanong ko. "Opo, nakita ko siya kagabi." Sagot ko nun. Natahimik lang siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Lumungkot din yung mukha niya. Tinanong niya ako kung hindi ko pa raw ba alam na namatay na si Dino nung nakaraang linggo pa. Akala ko nagbibiro siya, pero hindi. Ayon sa kanya ay inatake raw ito sa puso habang nasa probinsya. Kinilabutan akong bigla at hindi nakapagsalita. Hindi ko agad pinaniwalaan yon dahil nga nakita ko pa siya nung nagdaang gabi. Hanggang sa ipinakita niya yung post ng pamilya niya sa social media. Si Dino nga yung nakaburol. May litrato niya sa kabaong at may mga mensahe ng pakikiramay. At ang petsa ng kamatayan niya ay mahigit 1 linggo na bago ko siya nakita sa harap ng unit niya. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na baka ibang tao lang yung nakita ko, kaya hindi ako kinausap nun. Baka mali lang yung nakita ko, o baka pagod lang ako ng mga oras na yon. Pero ng gabing yun ay may dala akong 2 supot ng grocery. At nung binuksan ko ang pinto ng unit ko, nahulog yung isa. Bago ko mapulot ay may mahinang boses ang narinig ko na nagsabing, "Ingat." Hindi ako pwedeng magkamali dahil boses ni Dino yon. Nang lingunin ko siya ay nakatayo pa siya sa tapat ng unit niya. Hindi ko imbento o gawa-gawang kwento yon dahil sigurado akong siya nga yung nakita ko. Lumipas ang ilang araw, pinilit kong kalimutan ang mga pangyayari. Pero may mga kababalaghang nagsimulang mangyari pagkatapos kong maranasan yon. Tuwing madaling araw noon ay may naririnig akong pagbukas ng pinto sa tapat ng unit. May mga yabag sa hallway at hihinto sa tapat ng unit ni Dino. Mga tunog ng tsinelas na pamilyar sa akin. Kapag naman lalabasin ko at titingnan ay walang ibang tao. At nung isang gabi, ka-video call ko yung isang friend ko. May narinig daw siyang boses. Tinanong niya ako kung sino daw yun at kung may kasama raw ba ako sa apartment. Ang sabi ko ay wala akong ibang kasama sa unit, kaya wala akong ibang kausap kundi siya. Buti at nai-record ng friend ko yung call namin nung mga sandali na yon para daw iparinig sa akin yung narinig niya. Mahina lang pero may sumisingit talagang boses. Paulit-ulit pa nga. Halos hindi ko nga marinig pero iba yun sa boses namin ng kaibigan ko. At parang sinabi niya, "Uy, Jay. Uy, Jay. Uy, Jay." Kinilabutan ako. Ganun kasi palagi ang bati sa akin ni Dino kapag nakikita kami. Tapos ngingiti yon.
Naiyak na lang ako nang maalala yung maikling pinagsamahan namin. Pinagtirik ko siya ng kandila at inalaya ng dasal. Dalangin ko rin noon na sana ay matahimik na ang kaluluwa niya at huwag na niya akong takutin. Dahil sa totoo lang, kung dati ay hindi ako naniniwala, bigla na akong naniwala sa multo matapos mangyari yon at nakaramdam na rin ako ng takot. Natigil naman na yung pagpaparamdam ni Dino. Tapos umalis na ako sa apartment na yon bago pa mag-pandemic. Naalala ko lang na isulat itong kwento at ipadala sa inyo, Sir Bob, para naman maapag-share din ako ng experience ko. Hello sa inyo, sir, pati na sa mga listeners. Ako si Nico, nagtatrabaho noon bilang receptionist sa isang maliit na hotel sa isang bayan sa Leyte. Hindi ko alam kung sumpa ba talaga yung nangyari o bad luck lang talaga. Pero sa lahat ng nangyari o nasaksihan ko, ito ang pinakamalapit sa maituturing kong totoong kwentong kababalaghan. Tahimik lang ang buhay ko, trabaho, bahay at paminsan-minsan gala kasama ang mga kaibigan. Noong 2018 ay nakilala ko si Luis. Bagong empleyado siya sa hotel. Mabait at tahimik. Madali ring kausap. Hindi nagtagal ay naging malapit kami. Alam niya na bakla ako at wala naman raw siyang problema doon. Ang sabi pa nga niya ay bisexual daw siya. Ewan ko lang kung totoo. Dahil lalaking lalaki talaga yung dating niya sa akin nun. Marami kaming oras na magkasama sa trabaho kaya naging komportable kami sa isa't isa. Pero habang tumatagal, napansin kong may mabigat siyang dinadala. Madalas siyang mukhang puyat at laging pagod. At kung minsan, para bang takot na takot siya sa isang bagay na ayaw naman niyang ikwento sa amin. Isang gabi, habang pareho kaming naka-duty, ay bigla na lang siyang nagtanong sa akin. Naniniwala ka ba sa sumpa? Tatawa naman ako at ang sabi ko ay hindi. Ngumiti lang siya pero hindi siya tumawa. Bigla ring sumeryoso yung mukha niya. Doon niya ikinuwento yung tungkol sa pamilya nila. Ayon sa kanya ay may lumang paniniwala raw ang kanilang angkan. Kapag may isang miyembro ng pamilya na tumalikod sa isang pangakong ginawa ng kanilang mga ninuno ay may matindi itong kapalit. Hindi raw agad dumarating. Minsan, taon ang binibilang. Pero darating daw talaga sa hindi inaasahang pagkakataon. Naguluhan ako noon sa mga pinagsasabi niya, kaya sumang-ayon na lang ako kahit na wala naman akong naintindihan. Pero yung sinasabi niya tungkol sa sumpa, syempre hindi ako naniwala. Akala ko kasi ay kwento lang yon ng mga matatanda. Lumipas ang ilang buwan, naging mas malapit kami sa isa't isa na parang ang mag-best friends na. FYI, wala pong nangyari sa amin kasi hindi ko naman siya type. Doon ko na napansin na may kakaibang pattern sa buhay ni Luis. Sa iba parang coincidence lang. Pero sa akin, kung iisipin ko, nakakakilabot na nakakatakot pag sa akin mangyari. Tuwing may mahalagang bagay kasi na nangyayari sa buhay niya katulad ng promotion o mga bagong oportunidad o anumang magandang balita ay palaging may kapalit na hindi magandang pangyayari katulad ng aksidente o pagkakaroon ng sakit. Pagkawala ng mahal nila sa buhay. Sa bawat good luck ay palagi ring may bad luck. Coincidence lang siguro yun, sabi ko sa sarili. Hanggang sa isang gabi, pareho ulit kaming naka-night shift. Bandang 3:00 yon ng madaling araw, tahimik na ang lobby. Ako lang at si Luis ang naroon at nakabantay ng may mag-check-in. Bigla siyang may tinuro sa CCTV monitor. May monitor kasi doon ng CCTV sa bawat hallway ng hotel, pati na rin sa labas. May nakita ka ba? Tanong niya sa akin noon. Tumingin naman ako sa monitor. Wala naman akong nakita. Bakante yung hallway sa bawat floor.
pero nanginginig na yung mga kamay niya nun. Ilang segundo ang lumipas bago niya sinabing, "Andiyan na naman siya." Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Tumingin ulit ako sa monitor pero wala pa rin naman akong nakikita. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita. Lumipas ang ilang linggo. Napansin ko na mas lalo siyang naging balisa. Mas madalas na raw siyang napupuyat. Palagi din siyang lumilingon sa likod niya na para bang may inaasahang tao roon. Isang gabi ay hindi siya pumasok. Kinabukasan, nalaman na lang namin na nag-quit na siya sa trabaho. Walang paapaalam sa amin o walang paliwanag. Yung para bang bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Makalipas ng halos 1 taon, nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Ilang buwan na rin kaming walang komunikasyon noon sa isa't isa. At ang sabi niya sa message, "Kung may magtanong tungkol sa akin, sabihin mong wala kang alam." Nagulat at nagtaka ako noon, kaya tinanong ko siya kung bakit. Pero hindi na siya sumagot. Iyon na yung huli naming pag-uusap. Pagkaraan ng ilang buwan, may naapagsabi sa akin kung saan nakatira si Luis, kaya naisipan kong dalawin siya. Tulad ng dati ay tahimik pa rin at hindi pala kibo. Palagi raw itong mag-isa, kwento nung nagsabi sa akin ng address niya. Nagulat siya noon nang makita ako sa labas ng bahay niya. Mas nagmukha siyang matanda at payat, kahit na magkaedad lang naman kami. Maputla rin yung balat niya at parang walang maayos na tulog. Nag-usap kami noon ng matagal at sa unang pagkakataon, ikinuwento niya sa akin ang lahat ng agam-agam niya. Hindi raw siya natatakot sa sumpa na binitawan sa pamilya nila. Ang kinatatakutan na raw niya ay yung paulit-ulit na pangyayari. Kwento ni Luis, mula pagkabata ay may isang tao siyang palaging nakikita. Pero siya lang daw ang nakakakita nun. Hindi raw yun multo o anino. Isa lang daw yung ordinaryong lalaki na hindi niya kilala. Palagi raw yung nakatingin sa kanya mula sa malayo. At tuwing may malaking pagbabago raw sa buhay niya, ay unti-unti yung lumalapit na para bang galit na galit. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Maaari kasing masyado lang siyang stress o baka may nangyari na nagkataon na natroma siya o simpleng guni-guni lang ang lahat. Pero seryoso si Luis habang kinukwento niya yon. At bago ako umalis, may sinabi pa siya sa akin na hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi raw siya natatakot na mamatay. Mas natatakot daw siya sa araw-araw na nakikita niya yung lalaking malapitan. Lumipas ang ilang taon, hindi na kami gaanong nagkita. Paminsan-minsan na lang kaming nagkakachat nun. Hanggang sa tuluyan na rin kaming mawala ng komunikasyon. Nagulat na lang ako isang araw ay may pinasa siyang isang picture sa messenger. Ang sabi niya, hindi daw siya yon pero kamukha niya. Palagi raw niya yung nakikita pero hindi naman nakikita ng iba. Huli ko na lang nalaman at naintindihan, Sir Bob, na yung sinasabi niyang lalaki ay doppelganger pala niya. Kinilabutan ako ng sobra nun. Para nakakabit na pala sa kanya yung bad luck. Noong 2024 ay may natanggap akong balita na pumanaw na si Luis dahil sa isang malubhang sakit. Tahimik akong nalungkot at napaisip na siguro totoo nga yung sumpa sa pamilya nila. Sumpa daw yun ng naghihingalong aswang na mamalasin daw ang buong pamilya nila dahil tinaga ito at pinatay ng lolo ng nanay niya. Hindi ko alam ang iisipin sa nalaman nung mga panahon na to. Yung akala mo ay kwento lang sa isang pelikula o horror books. Pero hindi. Malakas ang paniniwala kung totoo ang kwento ni Luis tungkol sa sumpa ng kanilang pamilya.